Hello everyone, good afternoon. And live update, nasa panibagong coffee shop na naman kami ni Patrick. And this time, nandito kami sa Pancho Coffee House na matagal na naming nakikita din. Sa Google Maps lang namin ito na-search. And they have different, parang signature drinks na iba-iba. So what I got is toasted coconut latte. Kaya pala kami nandito kasi walang internet sa bahay. And wala kaming magawa. So, we decided na mag-cafe na lang. Tapos, dala-dala ko pala yung libro ko, di ko pa rin natatapos. Ayan, yung good vibes, good life. Medyo tahimik dito and nakakahiya magsalita. So, hindi ko naman naririnig niyo ako. Kasi may mga nag-work din dito. So, we don't want to disturb other people. Dito siya sa kahapat siya ng College of St. Catherine. So, tikman na natin. Ito siya, hinalo ko na. Ayan, hinalo ko na siya. Sorry, medyo ang hirap ng situation ko dito. Tapos meron siyang parang coconut flakes sa ibabaw and even on the coffee. Good. Alam mo yung pagka-coconut milk niya, hindi siya sobrang aggressive. It complements the coffee. Tapos yung ginamit nilang sugar, parang may pagka-muscovado or brown sugar. It's good. Tapos yung coffee nila humahalo dun sa pinaka-kape. For me, balance lang yung tapang niya. Hindi siya sobrang tapang. Tapos ito naman yung burnt bass cheesecake na in-order ni Patrick. This one is more on a creamy side with a bit of saltiness. Pero hindi siya yung type of saltiness na parang galing sa salt. And amazing kasi para talaga siyang cheesecake. But hindi ko masyadong malasahan yung pagka-coffee niya dun sa drink or yung pinaka-roast ng beans. So ayun, parang it would be much better if may lasa mo yung burnt, since may burnt bass cheesecake nga yung flavor niya. But overall, it's unique drink. Hello everyone, we are now here sa Annex House sa may Poblacion, Makati. Sobrang bilis ng pangyayari, diba? So ito yung first clip na tong vlog ko to. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. And also, pasensya na guys kung medyo madilim kasi yung vibe dito is parang cozy na madilim. So, kaya ang dilim natin ngayon. Anyway, umorder ako ng bibingka latte. Natikman ko na siya actually kasi kanina ay gumana nung mic ko. Yung lasa niya, may pagka-coconut siya. Tapos meron siyang parang, alam niyo sa mga suman, parang may latex siya on top. Though for me, it doesn't taste like bibingka. Parang more on lasa siyang sapin-sapin. Ganun. It's really unique, I must say. Tapos si Patrick, ang in-order niya ay leche flan latte. So, let's taste. Medyo maraming tao ngayon kasi Saturday. I find this different kasi may acquired taste siya sa dulo. Pero, may acquired taste siya sa dulo na medyo creamy. May lasa siya pero hindi ko maalala kung ano yung lasa niya. Basta may acquired taste siya na lalasahan ako sa kanya. Which I find it different and unique. Ayun, yung leche flan latte ni Patrick, may pagkalasa siyang soybean. Inilalasan ko sa kanya, which is weird kasi leche flan latte siya. Tapos, actually, second time na namin pumunta dito kasi yung first time na pumunta kami dito, sarado. Itong Annex House. So, ngayon, may make sure namin na open siya. And again, today is Saturday and medyo maraming tao. Mamaya, lilibutin natin yung cafe kasi kakaiba yung concept niya. I believe nagiging parang bar to sa gabi. Ito pala si Patrick sa mga naghahanap sa kanya. Ayan siya. Walang signal dito guys. So, ewan ko lang sa taas kasi nandito kami sa may underground. Kasi marami kayo pwedeng pwestuhan dito. So, meron pa dito sa may labas, which is parang garden outdoor area. Tapos meron din sa itaas. Tapos nandito kami sa may ilalim. Para siyang bahay, basically, na ginawa siyang coffee shop. We are finally here sa may parking ng Glorieta. So first thing in the business na gagawin namin, is magpapalinis muna ako ng kuko sa paa. Kasi isang buwan mahigit na nung last na nagpalinis ako. So meron kasi ako nakita ditong, actually sa One Ayala siya, na posh nail. So magpapalinis muna ako ng paa. Kasi nga 'di ba yung paa ko ano siya, yung ma-dry skin at malalim. So yun muna.
and then let's see kung ano yung mga susunod nating nagagawin. By the way, umalis na pala kami dun sa may annex house kanina and tumila na rin yung ulan. So nagpatila muna kami ng ulan bago kami umalis. Nabagit ko kanina ata na pangalawang beses namin na pumunta ni Patrick kasi yung unang beses na pumunta kami doon is sarado sila. For full review, ilalagay ko na lang yung Instagram account ko dito. So, Eat with Joel. Tapos na ako magpalinis ng kuko. Medyo nahihiya ako mag-vlog kasi daming tao. Okay din yung linis kanina guys. Tapos bata pa yung nagkutkot ng kuko. Previously kasi nagpapalinis ako sa Naila Horrix. Palaging maraming tao doon, lalo ngayon weekend. Tapos meron ako dong suki. Nasa kanya talaga ako nagpapalinis every time kasi kabisado niya na yung kuko ko. 100% maraming tao doon. So, sabi ko, try ko yung Posh Nails dito sa Maywan, Ayala. Kaya doon ako nagpalinis. Pag-iikot-ikot lang kami ni Patrick. Parang ano ba ito? So, 17 pop-up pala yun. store pala to ng 17. Ayan. So, hindi ako masyadong maalam sa K-pop. Ang alam ko lang ng K-pop yung mga luma. EXO, Blackpink. Hello kay Diana, shout out. Sino ba yung EXO na yan? Sorry. Bilang ako ng lotion. Ay, babayaran ko pala. Pero wala na akong masyadong kailangan kasi bumili na ako ng mga pang skincare ko sa Shopee. Kasi mas mura dun, gawa ng vouchers. Dito pala kami ngayon sa Haiti. Para siyang healthy options na mas may affordable na goodies. Eto, meron ako dito hawak kasi try ko tong dehusk. Titiplak sa cup. Okay, nabudol po kami doon. Ako lang pala, sa Haiti, bumili lang ako ng oat biscuit. Tsaka, tatry ko yung dehusk na milk sa coffee. So, bukas magtitipla ako ng kape. Gamit yun. Yung maliit lang binili ko kasi di ko sure baka mamaya di ko magustuhan. Anyway, ang saya pala dun sa Haiti. Ngayon ko lang siya na-explore. Since mahilig nga ako sa mga grocery. Medyo nakakahiya mag-vlog sa may tao. Dito kami ngayon sa Angko. Ayan, kasama ko si Patrick. Pa din, syempre of course. Sabi ko may titignan ako kasi may gusto kong unan dito na sobrang bouncy niya talaga. Gusto ko lang ulit siya tignan. Kasi si Mama B kasi naghahanap siya ng chopper. Kasi gumagawa siya ng lumpia. 350 tong mas malaki kasi ito naman 260. Share lang. So, bibilin na ni Patrick. Ito yung gusto kong Ginagamit kong unan. ano ngayon. Kaso mahal siya eh. So, we're here in a Japanese store sa Maka. Ice cream na. Napagtitingin lang din ako. Stop out with shark. Pero for sure, pag uwi namin, alusaw na to. What is this? 180 na eh. I'll get one now. Pork chop. Ayan. Very soft and tender yung chicken. I mean yung pork chop. Tapos hindi rin siya oily. Tapos may lasa na siya as is. Ha? Okay. Yung isang nila, sobrang siksik. Like, ang dami. May veggies, may egg, may tofu. May sauce dito. Ayan. I'm gonna put it. Para siyang, ano mga sauce to? Para siyang soy sauce na matamis. Na thick. Na ito yung sausage. Ayan. Very good. Try naman natin tong shave ice. Sana milk tea, shave ice siya. May puting siya, ganun. Medyo nahiya ako mag-vlog. But yung pagka-ice niya is parang milk siya na shinave. Sorry naman kung sobrang close up yung ano ko. Tapos meron siyang puting and then meron siyang boba. Since sobrang fan din ako ng mga bingsu. Kaya feeling ko magugustuhan ko din yung mga gantong shave ice. Gonna mix them all together. First bite. Harap.
Parang siyang alam niyo yung parang milk tea talaga siya, na nalalasahan mo yung tsaa. Tapos nag-a-add ng layer of flavor yung boba, which is I think brown sugar. And maganda yung pagkakagawa dun sa boba. Hindi siya sobrang dense. Hindi din siya sobrang lambot. Perfect yung pagkakagawa ng boba. Feeling ko mas okay yung boba nito compared dun sa Wanzo. Kasi yung sa Wanzo mas malambot eh. At sakto lang. Tapos na kami kumain dito sa Taiwan Kitchen. And so far, so good. As in, nakakabusog yung bento meal nila. As in, sobrang dami ng food. Kasi meron kang meat, meron ka ding veggies, tapos may sauce. Tapos yung ginamit nilang rice is Japanese rice. Kasi iba yung butil niya kumpara doon sa mga regular rice. Nakita ko lang siya sa Google Maps. Actually, dalawa yung branch nila. Meron sa De La Rosa. Tapos meron dito sa may, ano nga tawag dito? Basta ito yung main branch nila. Lalagay ko na lang dito. Though medyo maliit lang yung space nila sa loob. Mas malaki kasi yung sa De La Rosa. So kung marami kayo, doon na lang kayo sa De La Rosa. Tapos parang pansin ko parang kulang din sila sa staff. Kasi pagdating namin, parang isa lang yung nagsuserve, ganun. Tapos yung nagsuserve yun din yung kahera. So kung maraming naka-day off ngayon. Ayun. Pero overall, yung food, mabilis naman dumating. Parang mga 15 minutes. And the food is really good. Hello everyone, we just got back from home. We just got back from sa pinuntahan namin. Anyway, ito yung binili ko kanina doon sa Korean, Japanese, konbini. So, bumili ako nito. Ito. Nakikita ko to palagi sa TikTok, yung coolish na disip na ice cream. Dapat dalawa bibilihin ko. Kaso nakita ko yung price niya. Parang ang mahal. 100. Kala, magkano ba to? 189 pesos. So, sabi ko, ay, isa na lang. Kasi medyo pricey siya po. Tapos, bumili rin ako na cake roll. Ayan. Chocolate. Kasi nag-iisa na lang siya doon. And then, bumili rin ako na itong candy na to. Grapes candy na sikat din siya sa Japan. Actually, wala naman talaga akong plano bilhin doon. Kaso, nahihiya kasi ako kasi medyo konti lang yung tao. Tapos, nandun na rin ako. So, sabi ko, bilhin ko na nga itong mga to. Kahit di ko naman talaga sila kailangan. Pero kasi parang nausi ako dun sa mga tinitinda nila. Tapos, meron din tong matcha powder. Pero hindi ko na siya pinili kasi mahal. Sabi ko, itong tatlong to, papakita ko sa ito. Alam niyo, hulaan niyo kung magkano mga be. 457 pesos. Tatlong piraso. Although gets naman kasi Japanese siya. So, ini-import siya dito sa Philippines. Ayun lang. Wala akong makeup. As in, cheek tint lang yan. Kasi yung mga makeup ko nalimutan ko dun sa bahay namin sa Batangas. Kaya wala akong choice. Kundi skincare lang. Ang oily ko na. Yung ginagamit kong sunscreen is yung tone up sunscreen ng COSRX. Yun. Tapos cheek tint lang. Tapos lip tint. Yun na yun. Ayan. Tapos konting pulbo.